Muna, thank you po sa pag-exert ng time sa rest ko namin. Blue Dreamers PH, kasi po, every individual sa kanila has their own story. Meron silang mga experiences in life na yun yung ginamit nila para mas maging matapang para abutin yung mga pangarap nila. Kaya Blue Dreamers, di ba? Merong Blue Christmas. When we say blue, parang hindi siya ganun ka. Okay, so yung mga struggles nila ngayon, yun yung ginamit nila para mabuti na yung mga pangarap nila. So during audition, tinignan namin yung story ng lives nila para yung individual stories nila magtutulungan sila habang nasa loob ng bahay. And of course, para sa ating Blue Dreamers PH, how was the process like para sa inyo, sa audition ninyo? And ano yung mga struggles niyo before, of course, be part of Blue Dreamers PH? Actually, sobrang hirap na since hindi pa ako masyadong experienceado pagdating dito. And mahihayin talaga akong tao since... Taga saan ka siya? Muna, taga saan ka? I'm from Mindoro, 17 years old. And medyo kinakabahan ako sa siya po. Yes. Ayun, medyo mahirap siya since first timer ako pagdating sa mga ganito. And ayun, sobrang thankful ako sa management kasi may nakita silang special sa akin. Kaya, ayun po, maraming salamat. Thank you. Shane? May audition po ako nung una, akala ko hindi na po ako mapipili po. So, yun po yung struggles ko that time kasi syempre po gusto ko po talaga makasali dito. And thank you po sa management namin at isa ko sa napili. Thank you so much. Kamusta ang Albay ngayon? Hindi naman na apektuhan ng pagsabog. May ashfall po. Yun po yung struggle sa Albay po. Thank you. Jayex. Good evening everyone. I'm Jarex from Blue Dreamer from Zamboanga. Ang struggles ko po is like, paano siya ma-balance yung school ko dati. Because school po talaga. And then this opportunity na dumating, so dinay po namin. So, ayun na po. And thankful po ako sa management po namin. And sa RTC LKH. Very thankful dahil pinili po na ako. Thank you so much. Thank you. Zaza. Hello po, I'm Shen Shanta, a Blue Dreamer from Zamboanga del Sur po. My God does an gusto ko lang po pasalamat sa management po namin kasi tinanggap po ako ng buo and natiwala po sila sa akin po. Thank you. Hello po, I am Jared Sacaler po and I'm so grateful po na nandito ako ngayon and siguro po yung isa po sa struggles na hinarap ko po nung dito sa Blue Dreamers page is kung paano po i-develop yung talents namin. Thank you po. Thank you. Thank you very much, MJ. Okay, and this time naman, ang magtatanong sa inyo guys, ay wala ibang si Fiona Castro from Abante Tonight and Showbiz Police. Good afternoon. Pwedeng nalaman namin kung ano kayo bago tayo napunta rito. Sino kayo? Yung mga members. Anong ginagawa nyo? Student po ako and sumasali po ako sa pageant and singing contest and sa school naman po, part po ako ng dance group. So, ito talaga po yung gusto. Okay. Next. Hello po, I'm Zian po. Actually po, taong bahay lang ako and school. And sa mga activities din ng school, sumasali din ako minsan tulad ng mga pageant, yung mga singing contest. And pag minsan sa place namin, sumasali din ako. Ayun po. Okay. And ako naman po is varsity po ako ng school po namin. So, basketball and school lang po. Same po kay Joy po, student athlete din po. School and basketball po. Got it. Tulad po naman sinabi nila, nagpo-basketball din po ako dati and bahay, school, basketball and nagmo-modeling din po ako dati. Since hindi na kayo sa showbiz, sino yung pangarap nyo sa akin kung makakolab ko? Sino ba yung showbiz crush nyo? Sino yung
Siguro mga gusto ko pong maka-collab is sorry po. Si Malupiton po. Si Malupiton. Okay. And ang idol ko naman po sa pag-acting is si Joshua Garcia po. Okay. Next. Sa akin naman po, is si Kay Montenola po. Gusto ko po siya makatrabaho kasi napaka-talented po. Sino idol mo? Kasi Enrique Hill po, when it comes po sa acting po. Si Enrique Hill. And yes po, yung gusto ko makakulab is si Enrique Hill kasi the way siya mag-act is parang damang-damang niya po talaga. And yung idol ko lang po is si Daniel Padilla po kasi yung aura na po is parang astig. Ako naman po, gusto ko makakolab is si Coco Martin. Since na-inspire niya ako sa mga doings niya po, sa mga pagtulong niya, kaya gusto ko po siyang makakolab. And pati na rin po sa pag-artist na rin po, gusto ko rin siyang makasama ng trabaho. And sa showbiz crush ko naman po, si Charlie Fleming po. Bakit siya? Okay. Kasi naganda ko sabi ko, di ba? Yes naman. Okay. Next. Sa akin naman po, gusto ko pong makakalab si Sarah Hernando po. Sarah. Sarah. Yes po. And ang idol ko po si Britney Spears. And ang crush ko po si Joshua Garcia. Okay. Sa Salavitas. Ang last question ko, sa dami na yung grupo, ano sa palagay nyo yung meron kayo para napansin kayo? Kasi dapat may kami papakita eh. Sa palagay nyo, ano meron kayo? For me po, yung uniqueness po ng bawat isa. Yun po yung sa tingin ko mapapansin ng mga tao po. Magdadagdag kayo, ha? Actually po, yun nga sabi po ni Ate Shane, yung mga uniqueness po namin. And depende na rin po sa tao kung paano nila kami i-absorb. Ganun po. Thank you po. Ano ba yung mga estilo yung uniqueness sa akin? Siguro po, yung gawin kami mag-perform, siguro may makikita silang iba sa amin. Kung magustuhan nila po kami, ayun po, nakadepende na rin po sa tao kung papatukin nila kami or idolize nila kami. Depende na po sa kanila. Okay. Yung tatlo meron pa magdadagdag? Wala na? O sige, tapos na tayo. Thank you. Aray. At gusto ko maguhan ng galing din ng sumagot, di ba? Medyo kinakabahan ba tayo? First time na makita mga press. Mga Manila press. Ayan. Okay, true. And this time naman, magtatanong naman sa inyo, mga boys and girls, ay si Ana Cerezo, ABS-CBN. Ito po, sorry late ako. Sorry po. Tanong ko lang, paano kayo hindi ka hands-on sa album niyo? And meron ba kayo like, siya ito yung forte niya, tapos ito na siya yung forte niya? Self-discipline po, tama oras po ng pagtulong and bawal po muna yung matatamis na patay at malamig po. And then sa oras din po, meron kami kung oras po mag-practice. And yung forte ko po, singing and dancing po. Ayun po, naging hands-on po ka talaga since bawal po talaga sa mga singer ang malalamig. And bawal din kami magpuyat kasi ma-apektuhan yung boses namin talaga. And pagdating ng recording, baka maano kami. Kaya siguro po yung biggest sacrifice or pagiging hands-on, kumbaga, yung pag-disiplina sa sarili. And, ako rin po ay isang singer, kaya kailangan ko talaga i-disiplina sa sarili. Hindi nga po sa sinasabi ni Ate Shane kay Zian po, self-discipline and kung may workshops po, nag-workshop po kami, may schedules po kami kung ano yung gagawin namin. Doon po dapat kami naka-focus. And, so, hindi po ko talaga forte yung singing po kasi. Pero tinatry ko po para maganda po yung album ko.
same as Joy po, di ko po forte yung pagkakanta po. And marami po kami sacrifice po dito. Isa na po ang sa pagkain po at sa pag-inom ng mga balamig po. And dapat maaga po. Ito po, sobrang naging hands-on po ako dito sa album na to dahil katulad nga po niya na hindi po talaga ako singer. And inaaral ko po siya ng mabuti, yung mga notes kung paano po abutin, yung mga part na medyo hindi ko po gamay. Inaaral po talaga kaya sobrang nag-hands-on po ako rin sa album. And binigay ko po yung best ko. No, pero like conceptualizing, creating the album, lyrics, yung concept, or yung mga peg nyo, nagkaroon ba kayo ng inputs or nakipagpula ba kayo sa production, sa manager nyo, or at least nagbigay kayo ng input na gusto ko yung tulog nito, in that way, hands-on. Actually, yung management po yung nag-arrange ng music namin. Sila din po yung nagsulat. And binigay din po nila yun sa amin para aralin po. And nung binigay na po sa amin yung edited na po na audio, may mga nagsasuggest na rin po kami para produce namin po. Kung para mapaganda po yung ano. Yung management, kumusta